Ito ang mas matindi, mga kaibigan. Nako, dating Presidente Digong Duterte na nakakulong diyan sa Dahig, Netherlands ay makakalaya na pala ito ayon ng ICC na mabigyan ng interim release si Digong. Kung tatanggapin naman ito ng ating pamahalaan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto, breaking news. Dating Presidente Digong na nakakulong diyan sa Dahig, Netherlands ay makakalaya na daw. Aba, ay ito mga kaibigan ang ating bibigyan ng linaw. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, magugulat kayo dahil hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na itong si Digong Duterte ay ang dami ang nagsusulong tabi-kabila at yung iba ay nagpetisyon pa dito sa korte sa Republika ng Pilipinas na ibalik si Digong dito sa bansa natin. Nako, ano ang nangyari? Dating Presidente Digong, tuluyan na bang makakalaya? Hindi na makukulong? Yan po mga kaibigan ng ating bibigyan ng linaw. Bibigyan po natin ng anumang counting komentaryo at mayroon po tayong batayan na ibabahagi ko po sa inyo. Nako, ay birthday pala ngayon ni dating Presidente Digong diyan sa kulungan. Baka ito ang pa-birthday sa iyo, Digong. Sabi nga ng kanya mga mahal na mga taga-subaybay, kasi ito meron ding mga taga-sunod si Digong. Naglilibot-libot ako sa social media, malalaking stream media, ang mga binibigay nilang public opinion ay ito daw ang regalo kay Digong na makalaya na at babalik na ng Pilipinas. Nakaw! Bibigyan po lahat natin ng linaw yan, mga kaibigan. Isang like ko sa video na ito bago tayo magpatuloy. Salamat po siyempre sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe. At ito, wag na po nating patagalin. Kailan ang uwi ng Pilipinas si Digong? Ano po ang sagot dito ng Malacanang? Ano ang sagot dito ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Tanggap niya ba ang paglaya ni dating Presidente Digong? Mas mabuti buhat sa Malacanang ang kasagutan ay babahagi ko po sa inyo tungkol dito sa usapin na paglaya at hindi na makukulong si Digong Duterte. Ano ang nakapaloob dito at ano ang buong katotohanan? Ito ibabahagi ko po sa inyo. Muling iginiit ng Malacanang na hindi makikipagtulungan ng ating pamahalaan sa ICC para sa interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi kasi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah, kailangan munang tanggapin ng Pilipinas ang technical measure at kondisyon bago magdesisyon ng judge ng ICC na mabigyan ng interim release si Digong. Nako, ayan na. Ay paano na yan? So lilinawin ko po mga kaibigan dito sa usapin ng pansamantalang paglaya ni Digong Duterte. Ito po ay yan ang kagandahan sa panuntunan sa batas ng ICC diyan sa Dahig, Netherlands. Dumadaan sa mga legal na proseso na hindi pwedeng lampasan. Itong ika nga po ay magpapail sila ang kampo ni Digong na para pansamantalang paglaya ni Digong Duterte. Procedure po diyan yan. Sa ika nga po ay batas ng ICC. Kaya kahit hindi ka qualified na ika nga po bigyan ng pansamantalang kalayaan katulad nitong si Digong, ay required na mag-file kayo ng ganyan, na required na dumaan sa batas ng ICC na pag-usapan yan at magkakaroon po ng desisyon kung palalayain ng pansamantala itong si Digong Duterte. Maganda di ba? Talagang dumadaan sa due process
mga kaibigan. Para bang sa isang eskwelahan, required kang magsuot ng uniforme. Example lang ho, required. Sa batas ng ICC, kailangan dumaan ka, pagdaanan mo na mag-file ng pansamantalang kalayaan, required din po. Kahit hindi ka qualified na pansamantalang makalaya. Yan ho ang mangyayari kay Digong. Ngayon, ay tuwan-tuwa ho ang kampo ni Digong Duterte, ang kampo ni Sara Duterte, na ang pinapakalat sa social media, malaking stream media, ay makakalaya na daw si Digong. Ano kayo, loko-loko? Nananaginip kayo ng gising? Ay huwag po kayong maniwala diyan, dahil yan po ay dumadaan lang sa tamang proseso at napakarami pong matitibay na ebidensya labang kay Digong. Doon po tayo tumingin. Hindi po tayo dapat makinig sa mga pinapakalat nilang makakalaya na si Digong Duterte. Bahagi po ng proseso yan. Ito mga kaibigan, para lubos nyo pong maunawaan pa. Tatanggapin naman ito ng ating pamahalaan ng ICC na mabigyan ng interim release si Digong. Kung tatanggapin naman ito ng ating pamahalaan, gate ng palasyo, pagko-cooperate na ito na maituturing sa ICC. Matatandaan na mismo ang pamilya at mga kaalyado ni Duterte ang nagsasabing walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means Napakaliwanag ang sinasado. Walang lusot to dito si Digong. Hindi na makakabalik ng Pilipinas. Diyan na ho aabutin yan ng, alam nyo na ho yun. Diyan na aabutin yan sa kulungan ng, alam nyo na ho yun. Dugsungan nyo kung ano ibig kong sabihin. that we will not cooperate with the ICC. Even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mga kapatid, may unlos... Nako, ayan ho ang pahayag ng Malacanang. Kung lang ito, kung sakali na ika nga po mag-request yung katulad ng sinasad sa binahay ko po sa inyo, no way, hindi pwedeng mapalaya yung pala bago pala desisyonan ng ICC itong usapin ng pansamantalang kalayaan ni Digong. Ay tatanungin muna ang Republika ng Pilipinas, tatanungin si Pangulong Bongbong Marcos kung ito ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan si Digong. Ngayon ang sagot ng Malacanang, hindi pwedeng pansamantalang palayain yan. Unang-una, nasabi nga walang jurisdiction ng ICC. Basta hindi makipagtulungan ang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin na natin sa madaling salita, in one word, hindi. Ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwedeng bigyan ng pansamantalang kalayaan niya. But ng mga kaibigan, wag na tayo magbatay dito sa ikangay kahit umayaw ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa ebidensya pa na lang ho, ayon sa mga batikan ng mga abogado, at siyempre ito mga membro din ng ICC na mga abogado, pera kay Roque, dahil si Roque iba ang sasabihin yan. Ayon sa mga binibigay nilang pagsusuri ang kanilang public opinion, hindi na makakauwi na Republika ng Pilipinas itong si Digong. O sabihin natin, hindi ito makakakuha ng pansamantalang kalayaan. Dumadaan lahat ho ang ganyan daw na kapag ikaw ay ikinulong ng ICC ay talagang pagbibigyan ang kampo mo na mag-file ng petisyon na sa ganyan para mabigyan at isang paraan ng due process o ruling ng batas ng ICC. Muli kong inuulit, hindi porke nag-file at pinagbigyan ka na ipaliwanag kung bakit ka makalaya ay pagbibigyan ka. Bahagi ho ng proseso nila, bahagi ng ruling ng batas ng ICC. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At ito ang mas matindi, mga kaibigan. Nako, dating Presidente Digong Duterte na nakakulong diyan ho sa Dahig, Netherlands, ay makakalaya
na pala ito ayon sa kanyang mga tagasunod na pinapakalat sa social media at malalaking mainstream media sa pamamagitan ng kanilang public opinion na yan ho ay walang katotohanan. Fake news ho yan, mga kaibigan. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye. Palakpakan.